Mas gipaligon pa sa lokal nga panggamhanan sa syudad ang inisyatiba sa pagmugna og teen center sa matag barangay. Isip proactive nga lakang aron matubag ang mga nagkadagang hagit nga atubang sa kapatanunan karon. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa lungsod ng Davao, in the last 2 or 3 episode, binanggit po natin yung drug rehabilitation, binanggit natin yung para sa mga kabataan, for girls, no? Ngayon, i-discuss naman natin ulit dito yung 10 center. Ano yung mga 10 center? Ito yung mga center, meron bang na-assign sa 10 center sa barangay? Pag may problema, yung mga kabataan, meron ba silang malapitan? Meron. We are now establishing the 10 center in all barangays of Davao City. Sa pamamagitan ng Sangguniang Kabataan, alam mo, 10% of the total budget of ng barangay ay pupunta sa kabataan. So, pag pumunta sa kabataan yan, yung 10% na yan, malaki na yan. So, kung pambayad lang ng isang volunteer na kabataan, graduate, to face the problem of all kabataan dyan sa kanyang barangay at meron siyang table, meron siyang upuan, or pag ang barangay ay may pera, pwede sila magpatayo ng isang center ng mga kabataan. So, dyan sa barangay mo, pag mayroong problema yung kabataan dyan, let's say, nagsuntukan man, or na-involved sa mga bagay na hindi po pwede, so meron na silang mapupuntahan ngayon. In Davao City, first din itong ginawa ni Mayor, yung Mayor Rudy nung Women Desk. Yung Women Desk ng pulis, first ang Davao City niyan, bago pa naging Presidente President Rudy Duterte, ni-require niya yan kasi pag yung magharap na mag-iimbestiga sa isang babae ay pulis na lalaki, mahirapan yung babae. So, nagtayo si Mayor Rudy ng Women's Desk at naging buong Pilipinas na ito, nung naging presidente siya, ay sinunod ng buong Pilipinas. Ngayon, dito naman is youth or teen center para sa mga kabataan. Pag may problema yung mga kabataan, hindi na pwede nang hindi pumunta sa kapitan. Nandiyan na yung youth na trained. Then, bibigyan siya ng guidance. So, yung problema is drug addiction. So, maybe kukontakin yung concern, yung drug rehabilitation ng Davao. Let's say, problema ng child abuse o pag-aabuso sa mga kabataan. Then, pag may mga gulo-gulo, pwede na yung mga kabataan among themselves. Sila na mismo maghahanap ng solusyon by coordinating with other government agency. Kasi ako naging student leader, naging activista ako. Pag kabataan ang kausap mo, mas maganda kung kayo lang. You can talk in the same frequency and maintindihan nila. Pero pag mga ibang tao na ang kausap ninyo, alok yung mga kabataan. Kaya dito, yung 10 center will be run by no less than the Sangguniang Kabataan. Sila na mismo yung magpapatakbo by assigning somebody who were trained to face the problem of mga kabataan natin. So this is provided under the 1987 Constitution that it recognizes the vital role ng mga kabataan. Meron din Republic Act 10742. Sinasabi, affirm the government commitment to protect the moral and spiritual of kabataan. Yung mga kabataan is not only active in social concern. Active sila sa simbahan. Makita mo yung mga active sa simbahan, mga kabataan yan. 4-H Club sa agriculture, very active yan sila. Merong mga Young Farmers Awards o recognition ginagawa every year. Sa social welfare, merong Pag-asa Youth Movement, PYM. Sa mga sangguniang kabataan, marami silang program sa sports and among others. But kung walang center na mapupuntahan ng mga kabataan, mahirap to coordinate. So, congratulations and co-author po tayo dito, being the chairman of the Finance because kailangan ng committee to support this. Congratulations to Sangguniang Kabataan, SK Chairwoman Mercado ng Lungsod ng Davao. At siya po yung co-author nito and it was approved. We passed a resolution directing all the barangay captains of 181 barangays of the city of Davao to immediately comply the establishment of the Youth 10 Center in all barangay levels para sila na mismo malapit na sa kanila at may mapupuntahan ang mga kabataan. Co-author po tayo dito.
God bless Philippines. Tuloy po. Laban lang tayo para sa bayan. This is Councilor Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas. See you next time. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.